Reyna ng paaralan. Ang laki naman ng nunal mo. Reyna ng paaralan. Anong ginagawa mo rito ng palihim? Saan ka pupunta? Ako. Kumuha lang naman siya ng libreng pagkain. Bakit siya natatakot? Dahil ba sa kasalanan niya sa nakaraan kaya siya naghihirap ng ganito? Ano man iyon, hindi ko hahayaang mangyari ulit ang trahedya. Samahan mo ako. Ikaw ang muse ng paaralan. Ayaw mo rin namang mangyari to, na malaman ng mga guro at kaklase mo, di ba? Pakiusap. Huwag ka nang magsalita. Ano ang kinuha mo? Ilan ang kinuha mo? Ilabas mo na lahat yan. Kailangan kong tiyakin na si Ana. Wala siyang kinuha kahit ano. Bakit? Gusto mo bang gamitin ko ang kamay ko? Muse ng paaralan. Paalala ko lang sa iyo. Ang mall na ito. Pag-aari ito ng pamilyang Su. Ang bag ni Ana, sira na pala lahat. Libreng pastries lahat yan. Wala na. Tatlo na lang itong pastries na ito. Pwede na ba akong umalis? Ang laki naman ng bag na yan. 3 pirasong kakanin lang pala ang laman. Anong kinakatakutan mo? May tinatago ka pa bang iba? Hindi pwede. Hindi pa rin ako mapakali. Kailangang siguraduhin na walang mangyayaring masama. Ikaw ang reyna ng kagandahan. Bakit ka naman natatakot? Marami akong dahilan para pagdudahan ka. May itinatago ka pa. Wala. Wala. Alisin mo ang kamay mo. Hayaan mong suriin ko. Kung tatanggi ka, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Ako na ang gagawa. Sige, naniniwala ako sa iyo. Hindi. Hindi kita lolokohin. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ang anteng-anteng na ito. Buti na lang at nandito ka. Natanggap ko lang tong kwintas. Hindi ko ninakaw to. Sige. Ang laki. Ang laki naman ng peklat. Zhang. Ano ba tong iniisip ko? Ngayon. Malinaw na ba sa'yo? Pwede na ba? Pwede na ba akong umalis? Teka lang. Ikaw. Punit na ang damit mo. Madumi na rin ang sapatos mo. Binibini.
Ang mga bilin mong bilhin. Nasa akin na lahat, kailangan mo lang suriin. O kaya'y ibigay na lang natin mismo kay Binibining Xiao. Xiao. Butler Elm, tandaan mo yan. Simula ngayon, wala nang tatawag sa kanyang Xiao. Ang mga red along ito. Para sa kanya ito. Ako. Maligayang kaarawan. Ana. Ito. Ang galing, young master. Sa wakas, nakipaghiwalay ka na rin kay Xiao. Tuwang-tuwa ako. Tingnan mo. Zhang. Lahat ito ay pera ni Xiao. Kung malaman niya, mamatay ka. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay binili ko gamit ang aking sariling pera. Bukod pa rito, si Xiao ay hindi isang alingawngaw. Siya ay isang taong tinutulungan ko lang. Ang mga magulang niya, mga empleyado rin sila ng kumpanya natin. Tingnan mo ito. Totoo ba? Ana. Niloko ako noon ni Xiao. Kaya hindi ko na alam ang tama sa mali. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na kung sino ang gusto ko. Simula ngayon, tayo na. Iisang tibok na ang puso natin. Lagi. Sumasabay. Ang galing. Gumaling na ba ang sakit mo sa pag-ibig? Hindi pwede. Hindi ko kaya tanggapin. Ikaw ang muse ng paaralan. Ayaw mo ng mga to. Malalaman ng mga guro at kaklase ko. Ako. Hindi mo pwedeng tanggihan. Mag-alis ka muna ng damit. Butler Elm, bantayan mo si Ana dito. Gusto kong bumili ng regalo para sa kanya ng mag-isa. Mabuhay ulit. Dapat ko talagang bumawi kay Ana. Butler Elm, maaari ko po bang ibalik ito? Masyadong mahal ang mga ito. Binibining Ana. Huwag na po ninyong pahirapan pa ako. Mga bilin po ito ng binata. Ipinapagawa niya po ito ayon sa sukat ninyo. Magpalit ka muna ng damit. Ito. Parating na ang binata. Kung makakita siya ng ganito karaming regalo, tapos hindi mo pa tinanggap, malulungkot siya ng husto. Hindi natin dapat hayaang malungkot si Zhang. Ako. Aalis na ako. Sige, bilisan mo na. Mauuna na kayo. Dito na lang ang mga gamit. Pasensya na po sa inyo. Ninakaw ni Zhang ang card ko. Ngayon, hindi ko kayo may libre ng pagkain. Dito sa mall na ito. Ano ang gusto ninyong kainin? Ano ang gusto ninyo? Kunin mo ang gusto mo. Nako. Xiao. Ang laki naman pala ng mall ninyo. Ang bait naman ng Binibini. Bilisan mo. Ana. Bakit? Hintayin natin ang party sa gabi. May leksyon akong ituturo kay Zhang. Nakita ko siyang umaasa sa koneksyon niya. Kahit sa trabaho, tamad. Nasaan si Zhang? Butler Elm. Iyon ay regalo ba ni Zhang para sa aking kaarawan? Alam ko na. Gusto niya bang makuha ang aking atensyon? Butler Elm. Ang mga bagay na ito, inihanda mo raw dahil kay Zhang, di ba? Sabi mo sa kanya,
Huwag niyang isipin na dahil inihanda niya ang mga to para sa akin, ay patatawarin ko na siya. Xiao, nagkakamali ka, regalo to, okay na, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ayoko nang makinig. Nasaan na ang mga damit sa bag na ito? Bakit wala? Sinabi ko na sa iyo, ang mga red along ito, hindi para sa iyo. Ang mga damit na ito, para syempre sa tatanggap. Sapat na. May hangganan ng aking pasensya. Huwag mo akong biruin. Huwag mo akong lokohin. Naiintindihan ko si Zhang. Mahal lang niya ako. Paano niya kaya mabibigyan ng regalo ang iba? Butler Elm. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga red along ito ay para kay Ana lahat. Oo nga, Xiao, naniniwala ka na ngayon, di ba? Ha? Si Ana, siya, isa lang siyang ordinaryong babae. Maniwala ka man o hindi, ganyan talaga ang totoo. Matalas nga talaga ang paningin ni Zhang. Ang damit na ito, na sinuot ni Ana. Ang ganda-ganda mo talaga. Paano kaya nangyari iyon? Habarin mo para sa akin. Bilisan mo ang pagtanggal. Huwag. Habarin mo. Xiao, kumakalma ka. Umalis ka na. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Butler Elm. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit Xiao? Bakit ka galit na galit? Anong nangyari? Ana. Bakit siya nandito? Ang daming regalo. Xiao, sino kaya ang bumili nito? Ibaba mo na. Kay Zhang ang mga red along ito. Para kay binibining Ana. Totoo ba ito? Si Zhang ba? Hindi mahirap si Zhang na estudyante. Kundi si Xiao, si Zhang ang tumulong sa kanya. Niloloko pala tayo ng babaeng yan. Ano ang ibig mong sabihin? Niloko tayo ni Xiao. Ang mga bagay na ito, galing kay Zhang para kay Ana. Si Xiao ay sinungaling lang. Isang mahirap na estudyante siya. Si Zhang ang mayamang binata. Tapos na, malalaman din nila. Isang mahirap na estudyante na ako. Tama. May ebidensya ako. Si Zhang nga talaga. Xiao, imposible ba? Ikaw nga pala ang taga-suporta kay Zhang. Ako. Iyon ay. Lagi ko nang pinagdududahan ang pagkatao ni Ana. Pero hindi ko pa rin nakikita ang Jade Pendant. Kaya na nating matukoy, siya ang anak ni Chairman Yi. Kung magamit natin ito para makuha ang Jade Pendant, tapos sirain si Ana, ay pakulong siya. Pwede ko siyang palitan. Magiging anak ako ng pinakamayamang tao. At sa ganoon, hindi na ako matatakot. Inihayag ni Zhang ang kanyang tunay na pagkatao. Ito, binili nga ni Zhang. Pero ginamit niya ang aking black card. Magnanakaw siya. Wala ako. Nagsisinungaling ka. Magsasagot ka pa. Ikaw ang magnanakaw. Hindi. Yung pendant ko. Bakit nasa iyo? Ang pendant mo. Akin to, pamana sa akin ng nanay ko. Magdadahilan ka pa. Wala ako. Siya iyon. Kung makuha ko lang ang antang-antang na ito, magiging anak ako ng pinakamayamang tao. Akin na ito. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng antang-antang na ito? Antang na ito. Isang mahirap na babae ka lang. Sa tingin mo ba kaya mong bilhin yan?
Ito. Sa akin ito galing kay mama. Alaala ito na ibinigay sa akin ni mama. Ikaw, ibalik mo sa akin. Pakiusap. Ibalik mo sa akin. Xiao. Ibalik mo sa akin. Gusto mo itong makuha ulit, di ba? Ibalik mo sa akin. Ang kwintas na yan ay akin. Sa'yo pala yan. Ikaw ang muse ng paaralan. Pero napakawalan Gio mo. Kahit ipagbili mo pa ang sarili mo, hindi mo mabibili ang kwentas na ito. Ito ang tanging alaala sa akin ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Hindi ko talaga ninakaw. Nako, alam ko na. Siguradong si Zhang ang kumuha para kay Ana. Ay pakulong na sila, habang buhay na pagkabilanggo. Sige. Huwag. Nagkakamali ka, wala itong kinalaman kay Zhang. Oh Diyos ko, Ana, mahal mo talaga si Zhang, ano? Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Dahil mahal mo si Zhang, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad. Aminin mong magnanakaw ka, at papatawarin ko si Zhang. At ibabalik ko sa iyo ang kwintas. Napakahalaga sa iyo ng kwintas na ito. Pero para sa akin, basura lang ito. Ikaw. Pumapayag ka ba? Ana, huwag kang lumuhad. Palayasin mo siya. Ana, kung tatakbo ka, dudurugin ko ang kwintas na ito. Hanggang doon. Ikaw at si Zhang, makukulong kayong dalawa. Matagal mo nang may gusto kay Zhang, ano? Ayaw mo bang mapabilanggo siya, hindi ba? Ako. Naisip mo na ba ito ng mabuti? Sige. Magluluhod ako. Lahat. Dali. Ana, ang galing mo. Sige lang. Aminin mong magnanakaw ka, lumuhad ka at humingi ka ng tawad. Ana, ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw pa naman ang muse ng paaralan. Hindi ko akalain na may lihim kang pagtingin kay Zhang. Ang yabang mo pa kanina, may ebidensya at agad siyang sumuko. Tumingin ka sa lente. Lumaki akong ulila. Pinagtawanan ako ng lahat sa paaralan. Si Zhang lang ang nagrespeto sa akin. Sa loob ng mahigit 10 taon, si Zhang lang ang nakakaalala ng kaarawan ko. Determinado si Xiao na pagbintangan ako. Hindi ko maaaring madamay si Zhang. Tama. Ako ang kumuha ng gamit ni Xiao. Ako ay magnanakaw. Wala nang ibang dapat masangkot dito. Ngayon, maaari mo na bang ibalik sa akin? Siyempre. Hindi pwede. Ito ang patunay na ninakaw mo ito. Ang galing mo. Hanggang doon na lang. Ipinakita ko kay Zhang ang tunay mong mukha. Ikaw. Niloko mo ako. Ano kung niloko kita? Aminin mo na. Ikaw ang magnanakaw mga tao. Dalhin na natin sa presinto ang magnanakaw na ito. Hindi, wala akong kasalanan. Wala akong ninakaw. Huwag, bitawan mo ako.
Hindi ako magnanakaw. Sabi mo hindi ka magnanakaw. Eto naman ang ebidensya. Ipaliwanag mo sa pulis. Ana, ang natitirang buhay mo ay mabubulok sa kulungan. Pero, mas maganda pang mabuhay ka sa kulungan kaysa sa sarili mong bahay. Gusto kong makausap si Zhang. Zhang, anong silbi ng pagsabi mo sa walang kwentang iyon? Maniniwala ba siya sa isang magnanakaw? O sa akin? Bukod pa, nasa malapit mo si Zhang para makuha ang atensyon ko. Akala mo ba may gusto sa iyo si Zhang? Mahirap ka naman, at magnanakaw ka pa. Hindi naman. Tigilan mo na. Xiao, saan mo balak dalhin si Ana? Zhang, tulungan ninyo ako. Pigilan ninyo siya. Zhang. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Pakawalan mo si Ana. Tigil. Delikado. Umalis ka dyan. Zhang. Zhang. Saklolo. Dalhin ninyo siya rito sa akin. Dali. Xiao. Chuhan. Huminto ka. Zhang. Nako. Bitawan mo si Ana. Zhang, tulungan mo ako. Ana, sasabihin ko sa iyo, walang makakatulong sa iyo. Wala ring silbi ang pagdating ni Zhang. Isang walang silbi, wala siyang magagawa. Ikukulong ko si Ana, hindi mo siya may iligtas. Bilisan mo. Ana, Zhang. Gabi na, Zhang, walang silbi ka lang. Pag napakulong ko na si Ana, mapapalitan ko na ang kanyang pwesto. Ako na ang magiging. Ana, Zhang, nandito na ako, huwag kang matakot. Zhang, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang mamatay? Bitawan mo si Ana, isang magnanakaw lang naman si Ana. Xiao. Ang sugat na ito, gawa lahat ni Xiao. Zhang, tara na. Huwag kang mag-alala, ang mga nangbuli sa iyo. Hindi ko sila mapapatawad kahit isa man lang. Zhang, gustong-gusto ko ang regalo mo sa akin noong kaarawan ko. Papatawarin kita. Xiao, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Nang ahas kang mang-api kay Ana, tuturuan kita ng leksyon. Zhang, bakit mo ginaganyan si Xiao? Dapat ka ring mamatay. Zhang, malinaw na ninakaw ni Ana ang mga gamit ko. Ninakaw pa niya ang kwintas ko. Tingnan mo, umamin na si Ana. Ang regalo ko sa kaarawan. Hindi ka karapat-dapat tumanggap. Sinisiraan mo si Ana. Ang kwintas na iyon ay alaala ni Mama Ana. Akala mo ba'y hindi ko alam ang iyong pakay? Nako, alam na kaya ni Zhang. Ang kwintas na ito ang hinahanap ng bilyonaryo. Ano ang gusto mong gawin? Inaapi mo si Ana. Halos mamatay si Ana. Tatanungin mo pa ako kung ano ang gusto kong gawin. Si Ana ang may kagagawan nito. Ninakaw niya ang mga gamit ko. Dapat siyang parusahan. Tama,
Ang mga nagkasala, dapat parusahan. Naisip mo na ba ang iyong parusa? Zhang. Bitawan mo ako. May video na ako. Maaari nitong mahatulan si Ana. Pag nakulong na si Ana, pwede ko nang kunin ang pagkatao ni Ana. Sa oras na iyon, apo ako ng isang bilyonaryo. Magtuturo ako ng leksyon kay Zhang. Anong ginagawa mo dyan? Hulihin ninyo siya para sa akin. Zhang. Ayos ka lang ba? Zhang, binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Zhang. Xiao, Zhang. Xiao. Tigil na. Zhang. Lahat sila ay umalis na. Anong ginagawa mo pang pagpapanggap? Chuhan. Sa tingin mo ba ay makakaalis si Xiao sa mall na ito? Ano ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo, isang tawag ko lang. Babalik agad dito si Xiao. Zhang, akala mo ba mayaman kang anak mayaman? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang tanga-tanga naman ni Ana. May gusto pa siya sa isang walang kwenta. Sabihin mo kay Xiao bumalik siya para makita ako. Zhang. Sige, magkunwari ka pa. Isang mahirap na katulad mo, nagkukunwari pa. Sa iyo ba ang mall na ito? Ang kapal naman ng mukha mo, Chuhan. Parang may mali. Totoo kaya ang sinabi niya? Naniniwala ka sa kanya? Chuhan, sila sina Xiao at Ana. Dali. Xiao. Pinapaluhod mo si Ana sa mga bubog. Kung gayon, gawin mo na. Lumuhad hanggang sasabihin kung huminto ka. Zhang. Huwag kang matakot. Tingnan mo ng mabuti. Ang mga nang-aapi sa iyo. Tuturuan ko sila ng leksyon. Wala akong patatawarin. Xiao. Ano pa ang hinihintay mo? Zhang, hindi mo magagawa sa akin yan. Ganon din ang gagawin ko sa iyo. Dahil hindi ka sumusunod, kaya't kakailanganin mong magparusa. Security. Ano bang nangyayari? Chuhan, yan ang security guard ng mall. Totoo nga kaya ang sinabi ni Ana? Si Zhang ang tunay na mayamang binata. Imposible ito. Kalokohan, si Zhang ay isang walang silbi lamang. Tiyak na binili na sila niyan. Ayaw nyo na bang mabuhay? Pakawalan ninyo si Xiao. Alam mo ba kung sino si Xiao? Sasabihin ko sa inyo, ang mall na ito ay kay Xiao. Zhang. Isa ka lang aso na inalagaan ni Xiao. Maglalakas loob kang kagatin ang amo mo. Bitawan mo, bitawan ninyo lahat. Tawagin ninyo ang manager ng mall. Si Zhang ay isang manloloko. Lahat tayo ay niloko niya. Chuhan, ang tanga-tanga mo naman. Hanggang ngayon, niloloko ka pa rin ni Xiao. Zhang. Ano ang ibig mong sabihin? Tanungin mo si Xiao, sino ba talaga ang nagtataksil sa amo? Sino ang umaapi sa amo? Sino ba talaga ang tunay na manloloko? Hindi ka magsasalita, sige. Kaya sasabihin ko na sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, si Xiao ay nagpapanggap na mayamang prinsesa. Pero hindi siya mayamang prinsesa. Katulong lang siya sa bahay namin. Mga magulang din ni Xiao ay mga katulong sa bahay namin. Ang mall na ito ay pag-aari ng pamilyang Luke. Ako ang anak ng pamilyang Luke. Naiintindihan na ba ninyo? Tigil na,
Zhang, bakit mo ako Gina ganito? Sinabi mo ang tunay-tunay mong pagkatao. Para mapahiya ako, di ba? Sige na, hindi na kita papagalitan. Huwag ka nang magingay. Susundin na kita. Misunderstanding lang naman to. Bumalik na kayo sa trabaho ninyo. Bakit? Pati ba naman ang mga sinasabi ko ay wala ng epekto? Xiao, lulong ka na sa papel mo. Ikaw, sabi ko na nga ba? Inaapi mo si Ana, magbabayad ka sa ginawa mo. Kayo. Walang sino man ang makakatakas. Zhang, huwag kang masyadong magmataas, kung mapapahiya mo ako. Hindi na kita papansinin, mas mabuti pa nga. Ang tanging hinihiling ko lang ay, ayoko na kitang makita pa ulit. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, sasanayin kita sa 10 ulit na higit na sakit. Ang sakit na dinanas ni Ana. Naiintindihan mo ba? Gawin mo na. Zhang, nababaliw ka na. Bitawan mo ako. Dahil ba kay Ana kaya mo ko Gina ganito? Nang binubuli mo si Ana, dapat alam mo na ang kahihinatnan. Kung magsasalita ka pa, 10 ang parusa mo. Bilisan mo. Sige pa. Xiao. Panimula pa lang ito. Ang mga pinsalang idinulot mo kay Ana. Kaya't ang pagpuputol sa kanya ay hindi pa sapat. Mga mabaho na mga gwardya, ano ang ginagawa ninyo? Oras ng trabaho ninyo at hindi kayo nagpapatrolya. Kung may magreklamo man ang mga customer, magtuturo ako sa inyo ng leksyon. Direktor Tong. Pakidala na ang mga gwardya. Umalis kayo dyan. Xiao, ano po iyon? Direktor Tong. Zhang, pinag-utos niya sa mga guard na ito na saktan si Xiao. Pakisabihan mo sila. Tigil. Lahat, tigil. Zhang. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Direktor Tong, isa ka lang namang ordinaryong tao. Tapos mag-uutos ka sa akin. Sige lang, huwag kang titigil. Zhang. Akala mo ba iyo ang mall na ito? Magsisisi ka. Xiao, ano bang nangyayari, Tong Quan? Ang mga sinabi ko lang, hindi mo narinig. O sadyang pinagwawalang bahala mo? Zhang, gusto mo bang maging bayani at magligtas ng dalaga? Hindi kilala ni na gwardya si Xiao. Kaya ka nga nila pinayagan dito, para magpanggap. Nandito na si Direktor Tong. Magpapanggap ka pa ba? Zhang, halika rito, lumapit ka sa akin. Dito ka. Zhang. Nagsagutan ba kayo ni Xiao? Si Xiao ay isang mayamang prinsesa. Tigilan mo na iyan. Maraming dugo ang nawala kay Xiao. Kung magagalit mo si Xiao, malulubha ang mangyayari. Lumuhad ka at humingi ka ng tawad kay Xiao. At patatawarin ka niya. Dugo, dugo. Dugo iyan ni Ana, Tong Quan. Ingatan mo ang asal mo kapag kausap mo ako. Isa ka lang namang ordinaryong empleyado. Sa madaling salita, alagang aso ka lang ng papalang ng pamilya ko. Kung magpapakabait ka, maaari pa kitang pagtrabahuhin. Kaibigan.